Lahat sila ay tumawa nang ang isang mayamang mamamatay na ay nagpasyang ampunin ang 5 batang lansangan. Walang nakaalam na ang tadhana ay tahimik nang sumusulat ng panibagong kwento. Sa pamamagitan nga pala, ipaalam mo sa akin sa mga komento kung saan ka nanonood. Gustong-gusto kong malaman kung hanggang saan makakarating ang kwentong ito. Sige, simulan na natin. Isang simpleng Manila envelope ang nakapatong sa ibabaw ng madilim at makintab na desk na gawa sa mahogany ni Richard Soriano. Mukha itong inosente, ngunit ang presensya nito ay nagbigay ng aninong mas mahaba kaysa sa dapat. Sa labas ng kanyang penthouse office sa ika-52 palapag, kumikislap ang Manhattan sa liwanag ng dapit hapon, masigla at walang kamalay-malay sa mabigat na balitang nakaselyo sa manipis na folder. 3 buwan, bulong ni Richard sa wakas. Unang beses pa lamang na may tunog mula nang umalis ang kanyang doktor. 3 buwan na lang ang itatagal ko. Hindi lang basta umalingaw-ngaw ang mga salita. May bigat ito, totoo. Parang mga mamahaling painting na tahimik na nakatingin sa kanya mula sa mga dingding. Sa edad na 58, nasa rurok ng kapangyarihan si Richard Soriano. Ang kanyang imperyong pinansyal ay abot ang buong mundo. Ang logo ng Soriano Investments ay makikita sa mga gusaling himpapawid sa 12 bansa. Alamat na ang kanyang kayamanan, mas mayaman pa kaysa sa ilang gobyerno. Ngunit kahit iyon ay hindi siya maililigtas ngayon. Inalis niya ang pagkakatali ng kanyang sutlang kurbata, kinuha ang bote ng bihirang 30 taong gulang na scotch at nagsalin ng isang mapagpalang tagay. Kumislap ang ginintuang likido sa papalubog na araw. Uminom siya, mapait ang lasa gaya ng pagsisisi. Ano ang maiiwan ko? Bulong niya sa katahimikan. Ang boses na dati nangingibabaw sa mga pulong sa boardroom ay tila malayo na kahit sa sarili niyang pandinig. 5 taon nang patay ang kanyang asawang si Paula dahil sa parehong sakit. Wala silang anak, laging nauuna ang negosyo. Akala nila'y may panahon pa pagkatapos ng susunod na deal, pagkatapos ng susunod na tagumpay. Ngunit ngayon wala nang mamaya. Ubos na ang oras. Lumapit siya sa malawak na bintana, pinanood ang mga taong sa ibaba, mga mumunting figura na nagmamadaling umuwi, tumatawid sa kalsada, namumuhay. Ilan sa kanila ang may pamilyang naghihintay, ilan ang may minamahal. Parang alon na malamig at malalim ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Bumalik ang mga alaala, kabataang ginugol sa masikip na apartment sa Bronx. Isang inang may 3 trabaho para lang maitawid sila nang mawala ang kanyang ama. Isang scholarship na naging daan ng pagtakas. Walang humpay na pagsusumikap mula sa kahirapan patungo sa kapangyarihan. Nangako siya sa sarili na hindi na muling magiging walang magawa, na hindi na kailanman aasa sa iba. Tinupad niya ang pangakong iyon. Sobra pa nga, tumunog ang kanyang telepono, paalala ng isa na namang pulong, isa pang tagumpay sa negosyo, isa pang bilyon sa mga account na balang araw ay mamanahin ng mga malalayong kamag-anak na halos di niya kilala at hindi rin kailanman nagpakilala sa kanya. Si Richard Soriano, ang lalaking tinawag nilang Master of the Universe, ay humaharap sa isang malungkot na kamatayan. Ibinaba niya ang basong scotch, hindi na ininom, inayos ang kanyang kurbata. At parang wala lang, bumalik ang maskara, ang mukha na kilala ng lahat, ang mukha ng malupit ngunit matalinong negosyante. Tinipon niya ang kanyang mga dokumento at tumungo sa elevator. Ngunit may nabago sa kanya, isang bagay na hindi na maibabalik sa dati. Habang pumipinid ang pinto ng elevator, tahimik siyang nangako sa sarili. Anuman ang natitirang oras niya, kailangan itong magkaroon ng kabuluhan. Hindi pa niya alam kung paano. Hindi pa ngayon. Hindi pa kung saan. Pumikit ang pinto ng elevator, tinatakpan ng imperyong itinayo niya at ang hungkag na sakit na dala nito.
Ang charity gala ay naging isang pagdurusa. Inaayos ang kanyang bowtie sa likod ng limousine. Pinanood ni Richard ang mabilis na lumilipas na lungsod. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isip ang mga salitang iyon. 3 buwan. Ramdam niya ang awa sa mga mata ng mga tao. At ang iba naman, matatalim at tuso, tila nagsisimula ng umangkop sa buhay na wala siya. Parang isa na siyang nalulubog na asset. Dumaan ka sa kanan, John, sabi niya bigla. Dumaan tayo sa ibang daan pa uwi. Nagalinlangan ang driver pero sumunod. Tumahak sila sa mas tahimik na kalsada kung saan sarado na ang mga tindahan. Habang dumaraan sa isang madilim na iskinita, may napansin siyang gumalaw. Hintuan mo sandali ang kotse, saglit lang. Sa kabila ng pagtutol ng driver, bumaba si Richard sa malamig na hangin ng Disyembre. Inaasahan na ang snow bago mag-umaga. Maingat siyang lumapit sa eskinita, kumakalabog ang mahal niyang sapatos sa semento. Maya-maya nakita niya sila. 5 figurang magkakayakap, balot sa mga dyaryo at karton. Mga batang lalaki. Ang pinakamatanda ay siguro mga 16 na anyos. Ang pinakabata baka 7 o 8 pa lang. Gising silang lahat ngayon, alerto, handang tumakbo kung kinakailangan. Kalma lang, sabi ni Richard, taas kamay ng marahan. Hindi ako pulis. Lumapit ang pinakamatanda, itinayo ang sarili bilang panangga ng iba. Wala naman kaming ginagawang masama. Sabi ng may-ari, pwede kaming tumambay dito hanggang simulan ang konstruksyon. Tumango si Richard. Kaunti lang ang meron sila, pero maayos ang pagkakaayos. May kaayusan, may dangal, at may isa pang bagay sa kanilang mga mata, lalo na kina Kuya at sa pinakamaliit, may talim. Matalas ang isipan. Ano ang mga pangalan nyo? Tanong niya. Tahimik sila nung una. Pagkatapos nagsalita ang pinakamatanda. Ako si Manuel, yung dalawang yun sina Danilo at Nestor, sabay turo sa kambal. 13 sila, dagdag niya. Yon si Rogelio, 11, at si Alberto. Tumango siya sa pinakabatang bata na parang masyadong malaki ang mga mata para sa kanyang muka. Magkakapatid ba kayo? Tanong ni Richard. Hindi sa dugo, sagot ni Manuel. Sa pagkakataon, may nagbago sa loob ni Richard, isang damdaming matagal na niyang hindi naramdaman. Bigla itong sumiklab, kakaiba at makapangyarihan. Isang tahimik na bugso na hindi niya lubusang nauunawaan. Uulan ng nyebe ngayong gabi, mahina niyang sabi. May lugar ako malapit lang dito, may mainit na kama, mainit na pagkain. Biglang nanigas ang mga bata, puno ng pagdududa ang kanilang mga mata. Walang kapalit, dagdag ni Richard agad. Pang-isang gabi lang, panahon naman ng Kapaskuhan. Nagbulungan ng mga bata pero hindi inalis ang tingin sa kanya. Nanatiling nakatayo si Richard habang mula sa loob ng kotse, gulat na gulat ang kanyang driver sa tagpo. Sa wakas, nagsalita si Manuel. Isang gabi lang, sama-sama kami at lalabas kami kahit kailan namin gusto. Sige, tugon ni Richard. 20 minuto ang lumipas at ang isang lalaking kailanman ay hindi nag-alaga ni isang aso ay ngayoy pinapanood ang 5 batang lansangan na pumasok sa kanyang marangyang penthouse. Magkakalapit silang gumalaw, tahimik at halatang mangha sa napakalaking sala at mamahaling dekorasyon. May pagkain sa kusina, sabi ni Richard. Ang mga kwarto ay sa dulo ng hallway. Kumpleto ang banyo. Nasa opisina lang ako kung kailangan nyo ng kahit ano. Tumalikod na siya sana, ngunit may maliit na boses na huminto sa kanya. Bakit mo ginagawa ito? Tanong ni Alberto. Napatigil si Richard. Wala siyang tunay na sagot. Wala pang buo. Kaya't simpleng sinabi niya lang, dahil kaya ko. Kinagabihan, habang mag-isa siyang nakaupo sa kanyang tahimik na silid-aral at mahinang mga tunog ng galaw ang umaalingaw-ngaw mula sa mga pasilyo, nagsimulang mabuo ni Richard ang isang matapang na plano. Isang bagay na hindi aakalaing mangyayari kahit siya mismo'y halos hindi makapaniwala.
Kinabukasan, tatawagan niya ang kanyang mga abogado. Ang bahay ni Richard sa Manhattan ay laging malinis, kumikinang, parang museo, at walang buhay. Ngayon, ito'y puno ng tawanan, yapak at kwentuhan na tumatalbog sa marmol na sahig at disenyong pader. Kalokohan ito, sabi ni Ronnie Santiago, ang abogado ni Richard sa loob ng 20 taon habang nakatayo sila sa pintuan ng study, pinagmamasdan ang mga bata. Palaging magkakasama ang mga ito, hindi naghihiwalay. Pansamantalang pangangalaga ay isa lang yan, patuloy ni Ronnie. Pero ampunin, lahat sila, sa kalagayan mong yan? Hindi agad sumagot si Richard. Pinagmasdan niya ang mga bata kung paanong ang kambal na sina Danilo at Nestor ay parang maliliit na inhinyero sa paraan ng pagsusuri nila sa mga bagay. Kung paanong maingat na hinawakan ni Rogelio ang isang antigong florera na tila isang sining. Kung paanong tahimik na tinitingnan ni Manuel ang buong silid. Laging pinapansin ang mga labasan at mamahaling gamit. At kung paanong si Alberto ay parabang sinisipsip ang lahat ng detalye, parang espongha. Ang sakit ko ang dahilan, Ronnie. Sa wakas ay sabi ni Richard, ihanda mo na ang mga papeles. Pagsapit ng 3 araw, nagsimulang sumikip ang sitwasyon. Habang naglalaro, nabasag ng mga bata ang isang napakahalagang florera at agad naging galit at masungit ang reaksyon ni Richard. Hindi nakipagtalo si Manuel, sa halip pinangunahan niya ang isang tahimik na protesta. Sa loob ng ilang oras, wala ni isa sa kanila ang kumausap kay Richard. Sa 4 na gabi, nahuli ni Richard si Alberto na sinusubukang buksan ang kandado ng kanyang silid-aral. Anong ginagawa mo? Sigaw niya. Napaatras si Alberto. Gusto ko lang sanang tumingin sa mga libro mo. Pwede mo naman akong tanungin. Nakitid ang mga mata ni Alberto. Karaniwan hindi pumapayag ang mga matatanda. Napahinto si Richard sa prangkahang sagot na yon. Nilapit niya ang susi at binuksan ang pinto. Ngayon, pumapayag ako. Nagliwanag ang mukha ni Alberto habang pumapasok sa malaking silid-aklatan, labis ang paghanga. Nang pinaalalahanan siya ni Richard na oras na ng tulog, tinanong ni Alberto, "Pwede po bang humiram ng isa para basahin? Marunong ka bang magbasa nito?" Tanong ni Richard gulat. "Si Manuel ang nagturo sa aming lahat," sagot ni Alberto nang may pagmamalaki. Sabi niya, mas mahalaga ang kaalaman kaysa sa pera kapag nasa kalye ka. Iniabot ni Richard ang isang simpleng aklat tungkol sa astronomiya. "Simulan mo rito." Pagsapit ng unang linggo, unti-unting nabuo ang isang ritmo. Magulo, hindi inaasahan, pero isang uri pa rin ng routine. Palaging sinusubok ng mga bata ang hangganan, ang hapunan, ang madalas na larangan ng pagtatalo. "Hindi ko to kakainin," sabi ni Rogelio isang gabi, sabay tulak sa perpektong lutong salmon. "Kakainin mo ang inihain sa'yo," maring tugon ni Richard. "Hindi naman namin ginustong mapunta rito," sabat ni Manuel. "Pero nandito kayo, malinis, mainit at may pagkain," sagot ni Richard. Napuno ng awkward na katahimikan ang silid. Pagkatapos ay nagsalita si Alberto, mahinang tinig. "Noong huling may nagbigay sa amin ng libreng pagkain, tinawagan nila ang pulis habang natutulog kami." Ang simpleng masaklap na pangungusap na iyon ay nanatili sa hangin tulad ng bigat. Ibinaba ni Richard ang kanyang tinidor. "Hindi mangyayari yon dito," mahina niyang sabi. "Nangangako ako." Tiningnan siya ni Alberto sa mata at tumango. "Alam ko, may sakit ka. Mas kailangan mo kami kaysa kailangan ka namin." Gulat si Richard, "Bakit mo nasabing may sakit ako?" "Yung mga gamot mo, yung paraan ng paglalakad mo minsan, yung mga papel na itinatago mo pag dumarating kami," sagot ni Alberto, sabay kibit balikat. Akala ng matatanda, hindi napapansin ng bata yon. Mukhang nahalata na rin ng ibang bata, pero hindi na sila nagulat. "Yun ba ang dahilan kung bakit kayo nanatili?" tanong ni Richard. Tinitingnan silang lahat. "Dahil naaawa kayo sa akin?"
Binasag ni Manuel ang katahimikan. Wala na ang dati niyang tapang, napalitan ng lambing. Nanatili kami kasi ikaw ang unang taong hindi may kailangan sa amin, kahit na dahil lang yon sa alam mong mamamatay ka na. Ang matapat na sagot na iyon ay parang nagbukas ng isang pintong matagal ng sarado. At sa unang pagkakataon, sa napakahabang panahon, tumawa si Richard. Isang totoo at hindi pilit na tawa. Isang tawang ikinagulat niya rin mismo. Ayos lang, sabi ni Richard na may bahagyang ngiti. Sa wakas, nagkakapaan na tayo ng totoo. Gabing iyon sa unang pagkakataon, iba ang pakiramdam ng kanyang malawak na mansion. Hindi pa ito ganap na tahanan, hindi pa, ngunit hindi na rin ito isang malamig na gusali na walang buhay. Habang nakahiga si Richard sa kama, nanatili siyang gising, nakikinig, mga yapak, mahihinang tawa, mga bulong sa pasilyo, mga tunog na hindi niya nakasanayang marinig, nakakailang pero maganda rin. Kumalat ang balita ng mas mabilis kaysa inaasahan ni Richard. Namamatay na bilyonaryo, inampon ang 5 batang lansangan, sigaw ng unang pahina ng New York Finance Tribune. Pagsapit ng umaga, walang tigil ang pagring ng kanyang telepono. Huwag sagutin ang alinman sa kanila, utos ni Richard sa mga tauhan ng bahay habang kalmado niyang inaayos ang bow tie ni Alberto. Nakatayo ang 5 bata sa maayos na pagkakasuot ng bagong tailor-made na mga suit. Mukha silang kagalang-galang pero hindi nito natatabunan ng tibay na dala ng kanilang buhay sa kalye. Bakit ba kailangan pa nating pumunta sa event na to? Tanong ni Nestor habang hinihila ang kwelyo niya. Mahalaga ang benefit para sa Children's Hospital, mahinahong sagot ni Richard. At dahil pinapanood tayo ng mga tao, sabat ni Manuel, walang emosyon. Tiningnan siya ni Richard. Oo, at gusto kong makita nila kung ano ang nakikita ko. Kumikinang sa mga chandelier at kapalaluan ang ballroom ng Waldorf Astoria. Nang pumasok si Richard kasama ang mga bata, pansamantalang natahimik ang karamihan. Sinundan ito ng mga mahihinang bulungan sa likod ng mga baso ng champagne at mga daliring may alahas. Nasiraan na ng ulo si Soriano. Talagang nagbabago ang mga tao kapag malapit ng mamatay. Publicity stunt bago siya bawian ng buhay. Wasak ang lahat ng itinayo niya dahil sa mga batang yon. Lumapit si Ronald Navarro, ang pinakamatinding karibal ni Richard at CEO ng Navarro Global. May suot ng ngiting manipis na hindi umaabot sa kanyang mga mata. Richard, bati niya, parang kutsilyo ang boses. Napakabait mo naman at dinala mo ang iyong proyekto. Ramdam ni Richard ang pagigting ni Manuel sa tabi niya. Tumindig siya ng mas tuwid. Hindi sila proyekto, Ronald. Mga anak ko sila. Ngumisi si Navarro. Siyempre, pero gusto ko lang malaman kung anong opinyon ng board ng Soriano Investments tungkol sa mga paternal choices mo, lalo na sa kalagayan mo ngayon. Hindi mo kailangang alalahanin ang kalusugan ko, malamig na sagot ni Richard. Pero ang pamumuno ng isang public company ay responsibilidad ng lahat, sagot ni Navarro. Tumingin siya sa mga bata. At anong tingin ng mga batang entrepreneur sa malalaking negosyo? May nakita na ba kayong pwedeng pagnakawan? Bago pa man makasagot si Richard, lumapit si Manuel, kalmado pero matalim ang ekspresyon. Actually, sir, nabasa ko ang quarterly reports ni Mr. Soriano. Sagot niya, mukhang medyo delikado ang debt-to-equity ratio ng kumpanya niyo kumpara sa industry average. Kumalat ang katahimikan sa buong silid. Nagdilim ang mukha ni Navarro. Bantayan mo ang bibig mo, bata. Hindi ka nababagay dito. Pati naman po karamihan ng portfolio niyo, ganting tugon ni Manuel, kalmado. Napasinghap ang isang babaeng may suot na diamante. Parang sasampalin siya ni Navarro. Umabante si Richard at pumagitna sa kanila. May talento sa numero ang anak ko, diin niya. Binigyang diin ang salitang anak. Niloloko ka lang ng mga anak mo, irap ni Navarro. Alam ng lahat.
Mamamatay ka na, Soriano. Sinamantala ka lang ng mga batang yan. Umabante si Danilo sa galit pero agad siyang hinila pabalik ni Nestor. Huwag mo siyang pagsalitaan ng ganyan, mariing sabi nito. Tahimik na ang buong ballroom, lahat nakatutok sa tagpong nagaganap. Sa tingin ko, mariing sabi ni Richard, malamig ang tinig. Aalis na kami. Boys, halika na. Habang naglalakad sila palayo sa natigilang karamihan, biglang huminto si Alberto. Hinarap niya si Navarro at ang dagat ng mga nakapamumustang sosyalita. Akala niyo ginagamit namin siya dahil mamamatay na siya, malinaw niyang sabi, pero kayo ang unang nang iwan sa kanya nang siya'y magkasakit. Parang karayom na nahulog sa simbahan ang katahimikan. Walang nagsalita habang palabas sina Richard at ang kanyang mga anak. Sa loob ng limo, inasahan ni Richard ang pagsabog, sigawan, luha. Ngunit tahimik ang mga bata. Maya-maya, mahinang tanong ni Rogelio, mahalaga po ba sa inyo ang iniisip ng mga taong yon? Napaisip si Richard. Dati, aminado niya, sobra. At ngayon, tanong muli ni Rogelio, tiningnan ni Richard ang lima, ang kanyang mga anak. Hindi dahil matatalino sila sa kalye. Hindi dahil sa potensyal nila, kundi dahil sa katapatan. Ipinagtanggol siya ng mga batang ito. Hindi ang pangalan niya, hindi ang pera niya. Tumama sa kanya iyon na parang kidlat. Ngayon, sagot niya, mahalaga sa akin ang iniisip ninyo. Kayong lahat. Nagkatinginan ng mga bata, nagkaintindihan kahit walang salita. Muling nagsalita si Manuel para sa lahat. Kung ganon kami laban sa kanila, simple niyang sabi, at hindi kami natatalo. Hindi sanay si Richard Soriano sa pagkatalo, pero ang gulo sa gala ay nagsindi ng apoy sa loob niya. Kung iniisip ng mundo na problema ang kanyang mga anak, ipapakita niyang mali sila. 1 linggo mula ngayon, anunsyo niya habang kumakain ng agahan, magpapaluto tayo ng hapunan, iimbitahin natin ang pinakamakapangyarihang tao sa Manhattan. Nagkatinginan ng mga bata, halatang nag-aalinlangan. Bakit? Tanong ni Rogelio, kinakabahang nilalaro ang tinidor. Malinaw naman sa kanila na ayaw nila sa amin. Dahil, paliwanag ni Richard, ang respeto ay hindi hinihingi. Kailangan itong patunayan. At minsan, kailangan mong patunayan na mali sila. Nagbago ang mansion sa loob ng 2 linggo. Naging parang bootcamp para sa asal, kultura at disiplina. Dinala ni Richard ang pinakamagaling na etiquette expert sa Manhattan. Isang istriktang babaeng Pranses na nagngangalang Madame Beaumont. Dumating siya na parang general at agad na kontrolado ang buhay ng mga bata. Umupo ka ng tuwid, Alberto. Nasa kanan ng kutsilyo, Nestor. At Danilo, hinihingi natin ng asin, hindi inaabot ng basta-basta sa ibabaw ng mesa. Ilang araw ding tiniis ng mga bata ang walang puknat na mga leksyon sa tamang asal. Natutunan nila kung aling tinidor ang dapat gamitin, kung paano makipag-usap ng may galang, at kung ano-ano ang background ng bawat panauhing maaaring dumalo. Araw-araw ay tila isang pagsubok. Inulit-ulit nila ang pagpapakilala hanggang sa ito'y maging perpekto. Ipinatahi pa ni Richard ng mga bagong suit ang bawat isa sa kanila. At habang pinagmamasdan niya ang unti-unting pagkinis ng dating magaspang kahit panlabas man lang, may naramdaman siyang bago, pagmamalaki. Kalokohan to, bulong ni Manuel habang inaayos ang matigas niyang cufflinks sa huling araw ng ensayo. Hindi naman nila kami kailanman tatanggapin. Hindi ito tungkol sa pagtanggap nila, sagot ni Richard, pati siya'y nagulat sa sarili. Ito ay tungkol sa dangal, sa pagpapakitang nararapat kang mapabilang dahil pinili mong mapabilang. Dumating ang gabi ng dinner party. Kumikinang ang mansion na parang isang showroom. Ang mga sariwang bulaklak ay maayos na nakaayos sa bawat mesa. Isang kilalang chef mula sa ibang bansa ang naghanda ng marangyang 7 putahing hapunan na siguradong makakapukaw kahit ang pinakamapanghusga. Dumating ang 7:00,
Pagkatapos 7:30, pagsapit ng 8:00, 6 na pares lang ang dumating mula sa 30 imbitado. Hindi na kailangan ng paliwanag si Richard. Malinaw ang mensahe, isang planadong pang-iinsulto. Baka matraffic lang, mahinang sabi ng housekeeper niya. Bagamat ang kanyang mga matay nagpakita ng totoo at habag. Ang mga dumating ay hindi rin nagkubli ng kanilang pagtingin. Kapag lumalapit ang mga bata, tumitigil ang mga usapan. Si Richard lang ang kinakausap para bang wala ang mga bata. Nang aksidenteng natapon ni Rogelio ang baso ng tubig, palihim na nagtawanan ang mga bisita. Pero ang pinakamasaklap na sandali ay nang mag-dessert. Natapunan ni Imelda Sanchez, asawa ng isang hedge fund manager, ng pulang alak ang bagong sweet ni Rogelio. Ay naku, sabi niya na may peke at mapagkutyang ngiti. Ang tanga ko naman, pero sayang din naman ang mamahaling tela kung hindi sanay ang nagsusuot. Nakita ni Richard ang sakit sa mga mata ni Rogelio sandali lang bago ito tinakpan ng pamilyar na walang emosyong anyo na malamang ay matagal na niyang ginagamit bilang proteksyon. At narinig pa ni Richard ang isa pa. Mula sa kabilang panig ng mesa, bulong ng asawa ni Sanchez sa isa pang bisita, ang dying charity case ni Soriano ay palabas na talaga. Tanong ko lang, gaano kabilis mauubos ng mga batang yan ang pera niya pag pumanaw na siya? Parang huminto ang mundo. Inikot ni Richard ang paningin sa paligid. Mga pasmag ng ngiti, mga mapanghusgang tingin. Tiningnan niya ang kanyang mga anak, 5 batang nagsikap upang magpakita ng dangal, ngunit patuloy pa ring tinitingnan bilang wala. At may nabali sa kanya isang bagay na malamig at matalim na ngayon ay naging matibay. Tumayo siya, tinaas ang kanyang baso at mahinang kinatok ito para makuha ang pansin. Maraming salamat sa pagdalo ngayong gabi, panimulan niya, kalmado at malinaw ang boses. Marami kaming natutunan ngayong gabi, ako at ang aking mga anak. Nagtinginan ang mga bisita sa isa't isa, naguguluhan. Inimbitahan ko kayo dahil inakala kong mahalaga ang inyong pagsang-ayon na kailangan nila ito, sabi niya, sabay haplos sa balikat ni Alberto. Pero nagkamali ako. Pinagmasdan niya ang buong mesa. Ngayong gabi, natutunan ko na ang ilan sa pinakamamahaling suit sa lungsod na ito ay tumatakip lamang sa pinakamarurupok na pagkatao. Nagkagulatan ang mga bisita. Tapos na ang hapunan, mariin niyang sinabi. Ihahatid kayo ni John palabas. Pagkaalis ng mga nabiglang panauhin, naupo si Richard kasama ang mga bata sa katahimikan ng napakalaking hapag. Nabigo ba tayo? Mahinang tanong ni Alberto. Tiningnan ni Richard ang mga pagod at tila natalong mukha. Isang bagong apoy ang sumiklab sa loob niya. Hindi, sagot niya puno ng paninindigan. Sila ang nabigo. Nabigo silang makita ang nakikita ko. Ano yun? Tanong ni Nestor. Mababa pero matatag ang boses ni Richard. 5 kahangahangang bata na nakaligtas sa higit pa sa kayang maisip ng karamihan. Mga batang karapat-dapat sa pagkakataon at gagawa tayo ng sarili nating mga pagkakataon. Sandaling katahimikan at bubuuin natin yan magkakasama. Sa unang pagkakataon mula nang pumasok sila sa bahay, sabay-sabay nang ngumiti ang 5 sa kanya. Maliit na bagay, ngunit makapangyarihan, mas makabuluhan pa kaysa sa alinmang deal na na-close ni Richard. Nagbago ang mansion, pisikal at emosyonal. Si Richard na dati ibinibigay lahat ng gawaing domestic sa mga tauhan ay buong pusong lumahok upang gawing tunay na tahanan ang mansyon. Ang formal sitting room, wala na. Naging isang komportabling pampamilyang espasyo, may malalambot na sofa, mainit na ilaw at mga estante ng aklat at laruan. Ang malawak ngunit bihirang kusina, pinalawak, inayos at naging sentro ng aktibidad. Naging regular ang mga klase sa pagluluto para sa kanilang 6, magulo, magaan at masaya.
Pangatlong beses na to na pinaandar natin ang fire alarm, tawa ni Danilo habang iwinawagayway ang usok matapos pumalpak ang lasagna. Kilala na tayo ng mga bumbero, dagdag ni Nestor, ngiting-ngiti habang pinupunasan ang tomato sauce sa pisngi. Maging si Richard ay tumawa, taos-puso. Ang tunog na dati bihira, ngayoy lalong lumalakas sa bahay na matagal ng tahimik. Lumipas ang mga linggo at unti-unting napansin ni Richard ang mga natatanging kakayahan ng bawat isa. Isang tahimik na hapon, nadatnan niya si Manuel sa silid-aral, abalang nagbabasa ng mga financial report. "Naiintindihan mo talaga yan?" tanong ni Richard, tunay na nagulat. Hindi man lang tumingin si Manuel. May saysay ang mga numero, ang tao wala. Namangha si Richard. Tumawag siya sa isang dating kaibigan, isang dating math prodigy na ngayon ay investment advisor upang turuan si Manuel ng personal. Hindi nagtagal at nakita nila pareho ang potensyal. Ang kambal na sina Danilo at Nestor, mahilig pala sa teknolohiya. Isang araw, nadatnan silang kinakalikot ang backup laptop ni Richard. "Maayos namin to," sabay nilang sinabi. "Umaasa ako," sagot ni Richard na may ngiti at totoo ang sinabi niya. "May engineering lab sa East Wing," sabi ni Richard isang hapon. "Sa inyo na yon." Ang simpleng alok na yon ay tila may na-unlock sa mga bata. Ang talento ni Rogelio sa sining na una nang lumitaw sa mga doodle sa notebook ay lalo pang namukadkad. Kahit mga retasong papel ay naging detalyadong eskematiko sa ilalim ng kanyang lapis. Napansin ni Richard ang galing ng bata at kumuha ng isang kilalang lokal na artist upang maging mentor niya. Araw-araw, lumalakas ang kumpiyansa ni Rogelio sa bawat guhit at hindi maiwasan ni Richard na makaramdam ng pagmamalaki. Iba naman ang ningas ni Alberto, ang bunso. Mga aklat, lalo na ukol sa agham at medisina, ang tumatawag sa kanya. Isang gabi, nadatnan siya ni Richard na nakakulubong sa library, napapalibutan ng malalaking aklat tungkol sa medisina. "Binabasa mo ba talaga to?" tanong ni Richard. Hawak ang isa tungkol sa anatomy ng tao. "Halos lahat," sagot ni Alberto. "Parang makina ang katawan. Kapag naintindihan mo ang mga bahagi, kaya mong ayusin ang sira." Napataas ang kilay ni Richard. "Tama ba yon?" Tumingala si Alberto, seryoso ang muka. "Katulad mo, sira ka, pero baka hindi habang buhay." Ang inosenteng linyang iyon ay tumama kay Richard na parang alon. Lumalala ang kanyang kalusugan, mas matagal na ang pagod, mas malakas na ang gamot. Tanggap na niya noon ang kanyang kapalaran, natapos na ang adopsyon, inayos na ang testamento, sinigurado na ang kinabukasan ng mga bata, tanggap na niya ang wakas. Hanggang ngayon, gabing iyon may nagbago. Kinuha niya ang telepono at nagsimulang tumawag sa mga eksperto, mga espesyalista mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Pagsapit ng umaga, nakabuo na siya ng grupo ng mga tutor para sa mga bata, hindi lamang sa tradisyonal na asignatura kundi sa kanilang kani-kaniyang hilig. Ang dating tahimik na mansion ay naging puno ng layunin. Naitayo ang mga bagong lugar para sa pag-aaral. Bawat araw ay may schedule, buhay na buhay ang bahay. "Bakit mo ginagawa lahat ng to?" tanong ni Manuel isang gabi. Nadatnan si Richard na pagod at maputla habang nire-review ang kanilang lesson plans. Ilang buwan lang ang nakalipas, wala sanang maisagot si Richard. Pero ngayon, simple lang ang sagot. "Dahil mahalaga ang oras," sabi niya, "at gusto kong ibigay sa inyo hanggat maaari ang natitira ko." Hindi niya nasabi, hindi pa niya kayang aminin na ang 5 batang ito ang muling nagsindi ng isang bagay sa kanya. Isang bagay na nawala nang mawala ang kanyang asawa. Pag-asa, isang dahilan para lumaban. Isang gabi hindi makatulog si Richard sa sakit. Bumaba siya sa kusina upang kumuha ng tubig at gamot. Ngunit napahinto siya. May mga boses, mahihinang bulungan mula sa library. 3:00 na ng umaga, dapat ay tulog na ang lahat.
Lumapit siya sa bahagyang bukas na pinto, handang pagalitan sila, pero ang nakita niya ay nagpahinto sa kanya. Nakapalibot ang mga bata sa malaking mesa sa gitna ng library. Madilim ang paligid. Nasa ibabaw ang mga papel, libro at mga diagram, mga medical na chart, financial spreadsheets at mga guhit na blueprint. Sumiklab ang galit ni Richard. Pumasok siya, handang magsalita, pero narinig niya ang mahinang tinig ni Alberto. Kailangan baguhin ang treatment plan. Mas epektibo ang kombinasyong to sa klase ng cancer niya. Tingnan mo. Itinuro ng bata ang isang graph na pamilyar kay Richard mula sa sarili niyang medical records. Nakasubsob naman si Manuel sa notepad. Pero mahal ang experimental treatments. Kailangan natin ng malaking pondo. Kaya nating buuin, sabi ni Nestor habang tumango si Danilo. May algorithm tayo para sundan ang market trends. Kailangan lang nating palawakin ang data. Si Rogelio ay abala sa pagguhit, isang detalyadong disenyo ng isang medical device. Ano to? Tanong ni Richard. Magaspang ang tinig sa gulat. Napatigil ang lahat. Mga mukha nilang puno ng takot. Tahimik, walang nagsalita. Unti-unting tumayo si Manuel. Nahanap namin ng paraan para matulungan ka, sabi niya. Napakurap si Richard. Anong sinabi mo? Lumapit si Alberto, hawak ang isang folder. Yung cancer mo, maingat niyang sabi, aggressive siya pero may posibleng treatment path. Isa na hindi pa sinusubukan ng mga doktor mo. Tiningnan ni Richard ang folder pagkatapos ang mga mukha nila naghahanap ng sagot. Pero paano niyo nalaman? Hindi kami yung akala ng mga tao, putol ni Manuel, mahinahon. Isa-isa nilang ipinaliwanag. Si Manuel ay self-taught sa finance gamit ang mga luma at sirang business newspapers mula sa basurahan. May pambihirang talento sa pattern recognition at market prediction. Sina Danilo at Nestor ay nag-aayos na ng electronics mula 7 taong gulang, mga radio, devices, pati lumang laptop. Si Rogelio ay may photographic memory, kayang iguhit ang kahit anong makita, kabilang ang mga komplikadong diagram. At si Alberto, ang bunso, ay ginugol ang maraming oras sa clinics at waiting rooms, tahimik na nag-aaral ng mga librong medikal habang naghihintay ng tulong. Nagkita kami dahil pareho kaming iba, sabi ni Manuel. Mga batang katulad namin, hindi basta-basta nabubuhay mag-isa. Umupo si Richard Tuliro. Alam niyo na kung sino ako nung gabing yon sa eskinita? Nag-alinlangan si Manuel pero tumango. Oo, nakita ka namin sa business paper nung araw bago yon, Soriano Investments, nakilala ka agad. So lahat ng to, humina ang boses ni Richard. Planado? Parang tinamaan siya ng matinding pagkadismaya, isang bigat sa dibdib. Pero lumapit si Alberto, marahang hinawakan ang kamay ni Richard. Hindi namin planong matagpuan mo kami, mahina niyang tugon. Pero nang ginawa mo, nakita namin ang pagkakataon. Tiningnan niya si Richard diretso sa mata. Isang pagkakataon, hindi lang para sa pagkain at bubong, kundi para gumawa ng isang bagay na may kabuluhan. Isang mahalagang bagay, ulit ni Richard, halos bulong. Ang pera mo ay pwedeng punduhan, ang pananaliksik na aabutin pa ng dekada kung wala ka, taos-pusong sabi ni Danilo. At pwede mong ibigay sa amin ang mga kasangkapan para gawing totoo ang mga ideya namin, dagdag ni Nestor. Mga ideyang makakatulong sa tao, baka nga makapagligtas pa ng buhay. Mahina ang tinig ni Rogelio, halos pabulong. Mga taong tulad mo. Tumingin si Richard sa mesa ng aklatan. Puno ito ng mga papel na may kalkulasyon, eskematiko at mga medikal na protokol. Mga patunay ng talinong nakatago sa likod ng mga matang, laging nagmamasid at mga nakaraang sugatan. May humigpit sa kanyang dibdib. Bakit? Tanong niya, halos isang bulong. Bakit ninyo ginagawa to? Bakit niyo ako nililigtas? Pwede naman kayong maghintay. Sama na. Nagkatinginan ang mga bata. Pagkatapos umusad si Manuel, matatag ang boses. Dahil ikaw lang ang unang taong nakakita sa amin bilang mga taong karapat-dapat panatilihin.
Ang payak na katotohanang iyon ay tila sumira ng kung anong matagal nang nakatago sa puso ni Richard. Ang mga batang ito, matalino, maingat, mapagmatsyag, ay tahimik na sinusubukang iligtas siya habang siya naman ay tinatanggap na ang kanyang katapusan. "Ipakita ninyo," sabi ni Richard, pinupunasan ng luha na hindi niya inaasahan. "Ipakita ninyo sa akin ang lahat." Habang sumisikat ang araw sa Manhattan, 6 na anino ang nanatiling nakaunat sa sahig ng aklatan. Magkakasama silang nagtrabaho, kasama sa harap ng kamatayan, isang tagumpay sa bawat hakbang. Kinabukasan, tinawagan ni Richard ang kanyang medical na team para sa isang emergency meeting. Ipinresenta niya ang mungkahing treatment approach gamit ang lahat ng alam niyang medikal na termino. Sinasadyang iwan ang detalye na isang bata ang bumuo ng plano. Nakinig ang mga doktor, tumango, ngunit halatang hindi sila kumbinsido. Para bang iniisip nilang umaasa lang si Richard sa pag-asa na wala naman. Pagbalik niya sa bahay, sinalubong siya ni Alberto sa pasilyo, may halatang pagkainis sa mukha. "Hindi sila tutulong, no?" tanong ng bata. "Iniisip nilang desperado ka lang." "Desperado nga ako," aminado ni Richard habang dahan-dahang naupo sa silya, ubos na sa lakas. Lumalala ang sakit, isang paalala na paunti-unti na ang natitirang panahon. "Kung ganon tayo na lang ang kikilos," sabat ni Manuel. Matatag ang tinig, buo ang loob. Hindi na sila naghintay. Sa loob ng 1 linggo muling nagbago ang mansion. Sa pagkakataong ito, naging isang war room. Tinawag nila ang proyekto Project Phoenix. Ang East Wing ay naging research lab kung saan magkasama sina Alberto at Rogelio araw at gabi sa pagperpekto ng treatment models at testing ng drug combinations. Sa pamamagitan ng mga koneksyon ni Richard sa iba't ibang panig ng mundo, nakakuha sila ng akses sa bihirang gamot at sensitibong research data. Samantala, nagsanib puwersa sina Manuel, Danilo at Nestor, pinagsama ang galing sa programming at ang instinct ni Manuel sa merkado. Bumuo sila ng makapangyarihang next-gen algorithm na kayang basahin at hulaan ang galaw ng pamilihang pinansyal, isang sistema na hindi kayang abutin ng kahit ang pinaka-elite na analyst ni Richard. Ibinigay ni Richard ang dekadang data ng Soriano Investments. Ang mga natuklasan nila ay ikinagulat niya, mga pattern na hindi napansin, mga trend na walang nakakonekta. At sa unang pagkakataon, mula nang siya'y ma-diagnose, may isang bagong damdamin na lumitaw, pag-asa. Ngunit ang pag-asa ay bihirang hindi sinusubok. Ang unang babala ay isang tawag mula kay Romina Perez, tagapangulo ng board ng Soriano Investments. "Richard, nag-aalala ang board," simula niya matalim ang tono. "Yung adopsyon ang kalusugan mo, masyadong biglaan, nababahala na ang mga shareholder." "Hindi nila sakop ang personal kong buhay," malamig na sagot ni Richard. "Sakop na ito kapag ang CEO ng multibilyong kumpanyang pampubliko ay gumagawa ng hindi inaasahang desisyon habang may malubhang sakit." Ang ikalawang dagok, kinabukasan, isang hindi inaasahang pagbisita mula sa social worker. Ipinadala dahil sa isang anonymous tip. Malamig ang tono nito, mapangusisa ang mga tanong. "Ligtas ka ba rito?" tanong niya kay Alberto ng palihim, hindi alam na naririnig siya ni Richard mula sa pasilyo. "Mas ligtas kaysa kahit kailan," tugon ni Alberto kalmado at matatag. Umalis ang social worker na walang insidente, pero alam ni Richard ang mensaheng dala nito. May nagmamanman, may kapangyarihan. Kinabukasan, isang kumpirmasyon pa, isang video meeting kasama ang executive team. Bago pa man magsimula, may lumitaw na pribadong email, halatang hindi para sa kanyang mata. Ito'y mensahe mula sa sariling CFO ni Richard papunta kay Ronald Navarro. Pinag-uusapan nila ang succession plan at ang isang posibleng acquisition. "Pumapaligid na sila," sabi ni Richard sa mga bata nung gabi. "Parang mga buwitre.
Inihahanda na ni Navarro ang takeover pag wala ka na. Dagdag ni Manuel, prangka. Tumango si Richard. Matagal na niyang gusto ang Soriano Investments at ngayong tingin niya, abot kamay na ito. Nagkatinginan ng kambal. Tiningnan namin ang system, maingat na sabi ni Danilo. May mga tangkang pumasok sa security network, dagdag ni Nestor. Sinusubukang kunin ang surveillance ng mansion at mga private files mo. Nag-vibrate ang telepono ni Richard, tawag mula sa head of security. Sir, may kahina-hinalang galaw sa paligid ng property, surveillance vans, hindi NYPD. Dahan-dahang ibinaba ni Richard ang tawag, tumingin sa kanyang mga anak. May ayaw sa ginagawa natin, Anya. Hindi pa nga nila alam kung ano ang binubuo natin, sabi ni Rogelio. Eksakto, sagot ni Richard, dumidilim ang ekspresyon, pero alam nilang may banta at dahil doon tinutumbok na nila tayo. Gabing iyon, tinawag ni Richard ang isang family meeting sa secured na library. Nakaupo ang 5 bata, nakatutok tahimik habang inilatag ni Richard ang mga kalaban nila. 4 na laban ang kasalukuyan nating hinaharap, paliwanag niya. Una, ang sakit ko. Lalabanan natin yan gamit ang siyensya. Ikalawa, corporate control. Sisirain nila ang kredibilidad ko para alisin ako sa posisyon. Ikatlo, dagdag niya, tutuligsain nila ang adopsyon. Sasabihing hindi ako karapat-dapat maging tagapag-alaga ninyo. At ikaapat, sabat ni Manuel, kukunin nila ang algorithm kapag nakuha nila kahit isang sulyap. Tumango si Richard. Kayang baguhin ng algoritmo na yon ang buong laro ng pamilihan. Bilyon ang halaga niyan, seryosong sabi ni Danilo. Nanakawin nila yan, sabay-sabay na tugon ng kambal, perpektong nakasink. O sisirain, mahina namang dagdag ni Rogelio, sandaling natahimik ang silid hanggang sa wakas nagsalita si Alberto. Kailangan nating hatiin at wasakin ang depensa nila. Lumingon ang lahat sa bunso, maging si Richard ay nagulat. Anong ibig mong sabihin? Tanong niya. Tinuruan mo kami tungkol sa estratehiya, paliwanag ni Alberto. Kapag mas marami sila, huwag kang sumugod ng harapan. Lumikha ka ng kalituhan. Iligaw sila. Wasakin ang focus nila. Dahan-dahang gumuhit ang isang matalinong ngiti sa mukha ni Richard. Hatiin ang atensyon nila. Pag-awayin mo sila sa isa't isa, dagdag ni Manuel, mabilis na nakasunod sa plano. At doon nagsimulang mabuo ang plano. Gabing iyon ang 6 sa kanila na dating mga estranghero, ngayon ay iisang pamilya, ay nagtipon sa mesa upang itala ang kanilang landas. Ang sinimulang may desperasyon ay naging isang misyon. Maglulunsad si Richard ng isang malawakang kampanyang pampubliko para sa isang charity, isang hakbang na sapat upang makuha ang atensyon ng media at ilayo ang mata ng mundo sa tunay nilang ginagawa. Habang isinasagawa ito, magpapalaganap sila ng mga chismis at anonymous leaks para pag-awayin si Ronald Navarro at ang iba pang mga kasosyong buwitre, bibigyan ng kaunting pain para magsabong ang mga ganid sa isa't isa. Ang pinakamahalaga, ang Project Phoenix ay ilalagay sa full throttle. Magsisimula kaagad ang paggamot kay Alberto. Kasabay nito, sisimulan ni Manuel at ng kambal ang pagsubok sa mga paunang bersyon ng kanilang market algorithm upang makalikom ng pondo para sa pananaliksik. Delikado ito, babala ni Richard, seryoso ang tinig. Lahat ito, hindi kayo kailangang sumama. Maari ko kayong bigyan ng maayos, ligtas na kinabukasan, anuman ang mangyari sa akin. Nagkatinginan ng mga bata, isang tahimik, instinktibong ugnayan na hindi pa rin lubos na bahagi si Richard. Pagkatapos, isa-isa nilang inilapag ang mga kamay sa ibabaw ng mesa. Ang pamilya hindi basta umaalis, mahina ngunit buo ang loob, na sabi ni Manuel. Inilapat ni Richard ang kanyang kamay sa ibabaw ng kanila. Maliit ang mga daliri, ngunit matibay, at pinili nila siya. Isang lalaking dati nag-iisa, ngayon ay napalilibutan ng katapatang hindi pa niya naranasan. Kung ganon lalaban tayo, sabi niya, magkakasama.
walang nakapansin sa maliit na pulang ilaw na kumikislap sa pribadong telepono ni Richard. May nakikinig. Pagsapit ng umaga, nagbago ang lahat. Ang mansyon na dating simbolo ng malamig at di maabot na yaman ay naging pugad ng lihim na operasyon. Sa ilalim ng engranding arkitektura nito, isang bagong mundo ang isinilang. Ang dating basement na puno lang noon ng lumang gamit at mga makinang panlibangan ay naging command center ng Project Phoenix. Security Protocol Alpha, naka-engage na, ulat ni Nestor. Mabilis ang mga kamay sa keyboard. Wala nang koneksyon sa labas ang mga sistema ng mansion. Active na rin ang cell dampening field, dagdag ni Danilo. Walang signal ang makakalabas o makakapasok maliban sa mga private channel natin. Tahimik na nakamasid si Richard, puno ng pagmamalaki. Sa loob lamang ng 3 araw, ginawa ng kambal ang estate na parang digital fortress. Umorder ng mga piyesa gamit ang Peking kumpanya at inassemble lahat mula sa simula para hindi matrace. Covered na rin ang physical security, sabat ni Manuel. Pinalitan ko na ang kalahati ng mga gwardya mo, lahat vetted, walang corporate ties, walang leaks. At ang treatment? Tanong ni Richard kina Alberto at Rogelio. Ipinakita ni Alberto ang mga medical charts. Magsisimula na ang phase 1 ngayong araw. Direktang tinatarget ng protocol ang cancer, pero iniingatan ng immune system mo. Tumingin siya sa itaas, seryoso ang muka. Masasakit ito bago maging epektibo. Tiwala ako sa'yo, sagot ni Richard. Walang pag-aalinlangan. Na-repurpose ni Rogelio ang sunroom bilang isang maliwanag at nakagagaling na espasyo. Dati itong puno ng antique furniture, ngayon ay may medical bed na napapalibutan ng modernong kagamitan. Ang ilan ay binago nila mismo. Ito ang delivery system, paliwanag ni Rogelio, itinuro ang komplikadong setup. Karamihan sa mga treatment ay nasasayang sa malulusog na cells. Ito, tumatarget lang sa mga sira. Umupo si Richard sa kama, itinaas ang manggas at tumango. Handa ka na? Tanong ni Alberto, may hawak na hiringilya. Simulan na natin, sagot ni Richard habang dumadaloy ang malamig na likido sa kanyang ugat. Habang nilalabanan niya ang sakit sa loob ng katawan, tuloy rin ang digmaan sa labas. Si Manuel ang magiging kinatawan ko sa opisina, sabi ni Richard. Hindi nila maikakailang isang ama na nagtuturo sa anak. Brutal ang paggamot. 3 araw nawala si Richard sa ulirat, lumulutang sa pagitan ng kamalayan. Ang katawan niya ay lumalaban hindi lang sa sakit kundi sa matinding therapy. Malabo ang mga oras, pero hindi siya iniwan ng mga bata. Nagpalitan sila sa pagbabantay sa kanya, chine-check ang vital signs, inaayos ang dosage, nagbabasa ng financial updates o simpleng nakikipagkwentuhan tungkol sa mga takot, mga pangarap at mga bagay na matagal na nilang kinimkim. Sa ika-4 na araw, dumilat si Richard sa paligid ng silid. Tulog ang 5 bata, nakasalampak sa upuan, nakahiga sa sahig, nakasandig sa isa't isa. Sa kabila ng panghihina, ngumiti siya. Kailan naging ganito ang mga batang ito na dati palaban sa kalye, ngayon siyang puso ng kanyang mundo. Natapos ang unang yugto ng paggamot, pumasok sa full throttle ang financial arm ng Project Phoenix. Araw-araw nang pumapasok si Manuel sa Soriano Investments. Tahimik siyang nakikinig, natututo at nangangalap ng impormasyon. Kinakausap niya ang mga shareholder, ulat ni Manuel sa kanilang nightly strategy meeting. Nag-aalok ng premium buyouts, pero may kondisyon, gusto niya ng bagong board. Sa madaling salita, gusto niyang patalsikin ako, sabi ni Richard. Namumutla pa rin pero malinaw na ang isipan. At palitan ka ng sarili niya, kumpirma ni Manuel. Samantala, ang algorithm, ang pinakamalaking likha ng mga bata, ay nagsimula ng magpakita ng galing. Mas maganda ang performance kaysa sa inaasahan natin, sabi ni Danilo, may halong pagmamalaki. Nakakuha tayo ng 18% return sa test portfolio sa loob lang ng 10 araw,
Ulat ni Nestor habang ipinapakita ang komplikadong mga chart mula sa kanilang secured server. Gumagana ang pattern recognition, dagdag ni Danilo, na ipuprogno natin ang galaw ng merkado bago pa ito mangyari. Gaano katagal bago natin ito ma-scale ng buo? Tanong ni Richard, mahina pa rin ang tinig mula sa epekto ng paggamot. 2 linggo, sabay tugon ng kambal, o baka mas maaga pa. Gabing iyon, habang nire-review ni Richard ang progreso nila mula sa kama, isang mahinang katok ang pumigil sa kanya. Pumasok si Carmen Reyes, ang kanyang executive assistant sa loob ng mahigit 20 taon, may bit-bit na mga folder. Mga dokumentong hiningi niyo, sir, sabi niya habang maayos na inilalapag ito sa tabi ng kama. Saglit na huminto ang kanyang paningin sa medical equipment na ngayon ay nakapaligid sa higaan ni Richard. Naiinip na ang board, dagdag niya maingat ang tono, kumikilos na si Navarro. Hayaan mo siya, malamig na tugon ni Richard. Ayon pa rin sa plano ang lahat. Nag-alinlangan si Carmen. Totoo ba na ang mga batang yon tumutulong sila sa paggamot mo? Tinitigan ni Richard ang babaeng kasama niya sa halos 3 dekada. Hindi lang sila tumutulong, sagot niya. Sila ang nagsasalba ng buhay ko. Hindi mababasa ang ekspresyon ng mukha ni Carmen. Sana alam mo ang ginagawa mo. Lumabas siya ng walang dagdag na salita, ngunit naiwan ang pakiramdam ng pangamba. Inabot ni Richard ang kanyang secure phone. Nais niyang magpadala ng mensahe kay Manuel. Wala ito. Sumikip ang tiyan niya. Ang simpleng kaba ay naging lamig na kinikilabutan. Nag-trigger ng immediate lockdown ang pagkawala ng telepono. Agad na pinaandar ng kambal ang internal tracking system. Ininteroga ni Manuel ang bawat tauhang pumasok sa treatment area. Wala, ulat ni Manuel, may halong pagkadismaya. Sinasabing nasa loob pa rin ng mansion pero parang nawawala. Pwedeng may problema sa signal? Tanong ni Richard mula sa kama. Hindi nagkakaproblema ang system namin, sagot ni Danilo, tiyak at matatag. Pagsapit ng madaling araw, nakuha nila ang sagot. Dumating si Rogelio, hawak ang tablet. Kailangan mong makita to. Ipinakita niya kay Richard ang footage mula sa kanilang internal cameras. At naroon siya, Carmen, pumasok sa silid ni Richard sa kalaliman ng gabi. Kinuha ang telepono, kinuhanan ng larawan ang mga sensitibong dokumento tungkol sa Project Phoenix at maingat na ibinalik ang lahat sa dati. Kailan ito? Tanong ni Richard, mahigpit ang boses. Kagabi, pagkatapos mong kausapin siya, sagot ni Rogelio. May isa pa, sabat ni Alberto, lumapit. May nag-access ng treatment protocols gamit ang internal network natin. Pumikit si Richard, 23 taon ng katapatan, naglaho sa isang iglap. Hanapin siya, ngayon din. Na-trace siya sa opisina niya sa Soriano Investments. Maayos na nakaupo si Carmen, parang walang nangyari. Dinala siya ng security sa isang pribadong conference room kung saan naghihintay si Richard. Panatag ang mukha ni Carmen hanggang sa tanungin siya ni Richard. Bakit? Bahagyang nabasag ang kanyang ekspresyon. Binigay ko sa iyo ang 23 taon ng buhay ko, sabi niya, at binayaran kita sa bawat isa sa mga iyon, sagot ni Richard, kalmado. Pera lang ang binigay mo, singhal niya. Mas higit pa ang pinaghirapan ko. Karapat dapat akong magkaroon ng totoong pwesto sa tabi mo. Tumigas ang boses niya. Tapos biglang dumating ang mga batang yon galing sa kalye at sila ang binigyan mo ng lahat ng pinagsikapan ko. Masakit ang pagtataksil pero pinanatili ni Richard ang kontrol sa kanyang boses. Sino ang kasabwat mo? Si Navarro? Isang malamig na ngiti. Pinapahalagahan ni Ronald ang katapatan at talento. Pangako niya magiging executive vice president ako kapag natapos ang acquisition. At ang mga medical records? Tanong ni Richard. Yung paggamot ko? Insurance, malamig niyang sagot. Patunay na wala ka ng kakayahang mamuno. Mamamatay na bilyonaryo na inilagay ang kalusugan niya sa kamay ng mga batang lansangan? Hindi na kailangan ng board ng ibang ebidensya.
Tatanggalin ka nila bago matapos ang linggo. Lumapit si Richard at nagkamali ka ng malaki, Carmen. Ang mga batang ito, ang mga street kids, mas matalino, mas matapang at mas tapat kaysa sa sino mang nakilala ko. Kasama ka na doon. Kumurap si Carmen. Huli na, sagot niya. Hawak na ni Navarro ang lahat. Tingnan na lang natin. Malamig na tugon ni Richard. Tanggal ka na, agad-agad. Makakatanggap ka ng separation pay kung pipirma ka ng isang matibay na NDA. Inihatid siya palabas ng security. Sa mansyon, kumikilos na ang mga bata. Nasiguro ng kambal ang breach at muling sinilyuhan ang system. Si Manuel ay nagre-review ng mga assets. Naipadala na niya kay Navarro ang lahat. Mabigat niyang sabi, yung treatment research, prototypes ng algorithm, pati internal network. Gaano kalala? Tanong ni Richard. Sapat para sa gulo, sagot ni Alberto. Compromise na ang treatment schedule. Kailangan nating bilisan ng lahat. Tiningnan ni Richard ang mga mukha nilang puno ng pag-aalala. Mga batang dapat ay naglalaro lang ng sports, nagtatalo tungkol sa homework o nangangarap sa tag-araw, ngayon ay kasama niya sa digmaan laban sa corporate sabotage at malubhang karamdaman. At sa sandaling iyon pumasok ang pagdududa. Sobra na ba ang hinihingi niya sa kanila? Makasarili ba siya? Hinila ba niya ang mga batang ito sa isang digmaang hindi naman nila pinili? Nakahiga si Richard, hindi lang nilalabanan ang cancer, kundi pati ang matinding guilt. Ngunit bago pa siya makapagsalita, nauna na si Rogelio para bang nabasa ang isip niya, "Huwag mong isipin na uurong ka. Alam namin ang panganib," dagdag ni Manuel. Matatag ang tinig. Mas malalalang laban pa ang dinaanan namin sa lansangan, sabi ni Nestor. Tumango si Danilo. Hindi ito ang pinakamahirap na sitwasyong hinawakan namin. At sa huli, may ngiting tiwala si Alberto. Nagkamali siya. Tumaas ang kilay ni Richard. Anong pagkakamali? Ninakaw niya ang mga peking datos, paliwanag ni Alberto. Gumawa kami ng mga decoy protocols kasabay ng totoong treatment plans. Ang hawak ni Navarro ay isang puzzle na mali ang mga piraso. Sa unang pagkakataon mula sa pagtataksil ni Carmen, naramdaman ni Richard na nabunutan siya ng tinik. Muling sumiklab ang pag-asa. Ang mga batang ito, kamangha-mangha, matatalino, matapat, hindi siya tinigilan kailanman. Kung gayon, lalaban tayo, sabi ni Richard, malinaw ang boses, kaagad. Ngunit kinabukasan, bumagsak si Richard. Ang matinding experimental treatment, ang emosyonal na tensyon at ang lumalalang kondisyon ay bumigay. Tinawag ang mga paramedic pero iginiit ng mga bata na ilipat siya sa isang pribadong medical facility, secure, discreet at nasa kontrol nila. Hindi ko irerekomenda ito. Babala ng doktor habang inihahanda si Richard sa suite. Sobrang delikado ng kondisyon niya, ang treatment. Gumagana ito, putol ni Alberto, sabay abot ng printout. Bumaba ng 18% ang cancer markers niya sa loob ng 10 araw. Napatulala ang doktor. Imposible siyan. Hindi imposible, improbable lang, sagot ni Alberto. Tuwid ang tingin. Habang nagpapahinga si Richard, agad nilang isinakatuparan ang contingency plan. Manuel ang pumalit sa pamumuno. Hatiin natin ang misyon, sabi niya sa harap ng kama ni Richard. Aatakihin natin sa lahat ng harapan. Ako na ang bahala sa kumpanya at sa pagbibigay ng distraction kay Navarro. Danilo at Nestor, isecure ang system natin. Rogelio, hawakan ang narrative sa publiko. Alberto, manatili sa treatment, panatilihing buhay si Richard. Tinanggap ng bawat isa ang kani-kanilang tungkulin, buo ang loob, walang pag-aatubili. Sa headquarters ng Soriano Investments, dumating si Manuel na nakasuot ng matalas na suite, ngunit dala pa rin ang karisma ng lansangan. Ang mga board members na dati bulong-bulungang papalitan si Richard ay nagulat nang humarap sa isang 15 taong na mas matalas pa kaysa sa karamihan sa kanila. May limited power of attorney ako mula kay Mr. Soriano.
anunsyo ni Manuel, sabay abot ng makapal na folder. Anumang tangkang alisensya ay magre-resulta sa legal action at freeze ng lahat ng executive shares. Malinaw ang mensahe, umatras kayo o sumugal sa lahat ng meron kayo. Sa mansion, walang tigil ang trabaho ni Danilo at Nestor. Pinalakas nila ang digital defenses at isinabak na sa full production ang algorithm. Nakakatawa dahil ang pagtataksil ni Carmen ay naging tulong pa. Pinipilit ng mga tauhan ni Navarro na i-decode ang Peking system, ani Danilo nakangisi. Sayang lang oras nila. Samantala, ginamit ni Rogelio ang talento sa sining upang impluensyahan ang opinyon ng publiko. Katuwang ng PR team ni Richard, naglabas sila ng curated updates, mga litrato ng mga bata habang bumibisita sa mga child shelters, tumutulong sa outreach at nakatayo sa tabi ni Richard. Unti-unting nagbago ang media narrative. Mula sa mga kwento ng panghihina, naging kwento ng pagkalinga, mentorship at ang 5 batang tinuring na anak. At si Alberto, hindi siya umalis sa tabi ni Richard. Kapag hindi siya nag-a-adjust ng gamot, nagre-research siya, kinokonekta ang mga eksperto at pinapakinis ang treatment. Maging ang mga doktor na unay skeptiko ay hindi makatanggi sa resulta. Pagkalipas ng 1 linggo, dumilat si Richard. Nakita niya ang 5 bata nakahandusay sa mga upuan, nakapaligid sa kanya, natutulog sa gitna ng laptops, medical charts at mga kalat ng pagkain. Isang kaguluhan ng katapatan, isang larawan ng tunay na pamilya. Sa kabila ng panghihina, ngumiti siya. Status update, bulong niya. Agad bumangon si Alberto. Bumaba ng 30% ang cancer markers mo. Lagpas sa inaasahan ang resulta ng bagong protocol. Nagising ang iba, pagod pa rin pero bakas ang pag-asa. At si Navarro? Tanong ni Richard. Lumapit si Manuel. Napigilan namin sa ngayon. Bawat galaw niya nababalansin natin. Nahahati na ang board. At ang algoritmo? Ngumiti ang kambal, may halong pagmamalaki. Live na ito, kumpirma ni Danilo. Fully operational. Sapat na ang kinita para pundohan ang treatment mo sa loob ng ilang taon, dagdag ni Nestor. At ang opinyon ng publiko? Tanong ni Richard kay Rogelio. Kami na ang may hawak ng kwento, sagot ni Rogelio. Tumatagos na ang outreach. Nagsisimula ng pagdudahan ng publiko ang motibo ni Navarro. Pinagmasdan ni Richard ang kanilang mga mukha. Mga batang minsang tinalikuran ng mundo, ngayoy namumuno sa isang imposibleng laban. Napakagaling ng ginawa ninyo, sabi ni Richard, garalgal ang boses. Mas higit pa sa kaya kong gawin. Nagkibit balikat si Manuel, magaling kasi ang nagturo sa amin. Habang dahan-dahang bumabalik ang lakas ni Richard, may nagbago sa loob niya. Ang laban ay hindi na lang laban sa cancer, hindi na lang ito tungkol sa kumpanya. Ngayon, ito ay tungkol sa layunin, tungkol sa pagbuo ng isang bagay na mas malaki kaysa sa kanya. Isang kinabukasan na isinilang sa katapatan, tapang at sa 5 pusong tumangging iwan siya. Hindi na ito tungkol sa simpleng kaligtasan. Ito na ngayon ay tungkol sa pagpapatunay na ang isang pamilyang nabuo sa gitna ng kaguluhan at pagkakataon ay kayang tumindig laban sa kahit anong unos. 2 linggo matapos maospital si Richard, unti-unti na siyang lumalakas. Kasabay nito, nagsimulang yumanig ang mundo ng pananalapi. Ang mga munting pag-uga sa merkado ay naging isang ganap na krisis. Bumagsak ang mga stock index, nagkagulo ang headlines at nalugmok ang buong sektor. Eksaktong ganito ang sinabi ng algorithm, sabi ni Manuel, habang ikinakalat ang mga graph at ulat sa kama ni Richard sa loob ng private medical suite. Banggaan ng overvalued tech, mahihinang energy holdings at alanganing banking structures, dagdag niya. Tahimik na pinag-aralan ni Richard ang mga chart, giliw na giliw sa galing at lalim ng predictive models ng kambal. At ang posisyon natin? Tanong niya. Ligtas na, sagot ni Danilo. Inilipat na namin ang lahat ng major assets sa mga safe zone 3 araw na ang nakalipas.
At si Navarro? Tanong muli ni Richard. Napangiwi si Nestor, lubusang nalantad, naka-leverage ang kumpanya niya sa lahat ng bumabagsak na sektor. Nagkakagulo sa Wall Street, nagkalat ang takot sa mga trading floor. Naiere sa TV ang mga larawan ng mga investor, nagulat habang nalulusaw ang kanilang kayamanan. Pero sa loob ng Soriano Investments, panatag ang lahat. Manuel ang namuno, maayos na pinangungunahan ang crisis management mula sa opisina ni Richard. Sa mga financial news channel, naging viral ang mga clip ng isang teenager na pinapamunuan ang mga veteranong executive. Juvenile Wizard of Wall Street ang bansag ng isang anchor. Sa ikatlong araw ng pagbagsak, sapat na ang lakas ni Richard para muling magpakita. Maingat na pinlano ni Rogelio para maipakitang matatag pa rin siya nang hindi isinasakripisyo ang kanyang kalusugan. Nais ng Navarro Global ng isang emergency meeting, ulat ng bagong assistant ni Richard. Si Navarro mismo ang dadalo. Nagkatinginan sina Richard at Manuel, "Schedule mo dito, hindi sa opisina nila." Dumating si Ronald Navarro kinabukasan, ibang-iba na ang itsura. Hindi na natatakpan ng kanyang mamahaling suit ang pagod, pangamba at tensyon. Kasama niya ang tatlong executive, mga lalaking dati nanlait sa mga ampon ni Richard. Ngayon, halatang desperado. "Richard," bati ni Navarro, pilit ang ngiti. "Wala pang ganitong downturn sa kasaysayan." "Talaga?" Malamig na sagot ni Richard. "Matagal nang nakita ng analysts namin ang correction na ito." Tumama ang salitang correction na parang sampal. Napakislot si Navarro. "Ito'y hindi lang simpleng pagbaba, ito'y pagbagsak. Nais naming pag-usapan ang posibleng kasunduan," maingat na sabi ni Navarro. "Isang emergency investment, partnership marahil." "Partnership?" Sabat ni Manuel, matalim ang tono. Pagkatapos ng lahat, yung tangkang takeover, yung pagnanakaw ng data. Nanginig ang panga ni Navarro sa pagkainsulto mula sa isang teenager, pero tinanggap niya ang sakit dahil sa desperasyon. "Sa negosyo, lahat tayo may mga agresibong hakbang," aniya. "Minsan, masyadong agresibo." Yumuko si Richard, lumapit sa lamesa. "Linawin natin, humihingi ka ngayon ng tulong sa taong sinubukan mong sirain, sa taong tinawanan mo, sa taong ang mga anak ay tinawag mong basurang lansangan." Huminto siya saglit, "At ngayon ang kumpanya mo ay halos nasa imbernal." Sumabat ang isa sa mga eksekutibo. "Kapag nalugi kami, libo-libo ang mawawalan ng trabaho, mawawala ang retirement savings. Magdurusa ang mga pamilya." Tumalikod si Richard at tumingin kay Manuel. "Anong sinasabi ng algoritmo tungkol sa mga kumpanyang may tamang pamumuno at responsabling risk management?" "Makakabawi sila sa loob ng 8 linggo, agad na tugon ni Manuel. "At kung may reforma, posibleng umunlad na ulit sa susunod na quarter." Tahimik. Tumayo si Richard dahan-dahan. "Ginoo, isasaalang-alang ko ang pagtulong sa isang kondisyon." "Sabihin mo lang," agad ni Navarro, walang alinlangan. "Ang mga anak ko ang magpepresenta ng terms," sagot ni Richard, bahagyang nakangiti. "Mas makabubuting makinig kayo." Habang umaalis si Richard para sa nakatakdang gamot, iginiit ni Alberto na manatiling on schedule. Narinig niyang nagsimulang magsalita si Manuel. At sa sandaling iyon, naunawaan ni Richard ang lawak ng nangyayari. Ang mga batang minsan ay itinuring na charity cases, ngayon nagdedesisyon para sa kinabukasan ng mga bilyong dolyar na korporasyon. Pero hindi ito paghihiganti. Gumagawa sila ng mas mabuting mundo. Kinabukasan inilabas ang mga kondisyon. Tumpak, makatotohanan, revolusyonaryo, isa-isang ipinaliwanag ni Manuel kasama ang kanyang mga kapatid. 50% ng board seats sa anumang kumpanyang tutulungan ay dapat mapunta sa mga profesional mula sa sektor ng edukasyon o social work. 30% ng taunang kita ay dapat ilaan sa mga programang para sa mga kabataang nasa panganib.
Hindi maaari yan, protesta ni Navarro. Ang mga shareholder namin ay nawawalan na ng lahat, sabat ni Nestor. Ito ang tanging paraan palabas. Danilo. Bawat kumpanya ay maglulunsad ng apprenticeship programs para sa mga kabataang walang access sa oportunidad. Rogelio, at full scholarships para sa mga kwalipikadong estudyante. Alberto, pinakahuli, mahina ngunit buo ang loob, at dedikadong pondo para sa medikal na pananaliksik, lalo na para sa mga sakit na hindi pinapansin dahil sa kahirapan ng mga naaapektuhan. Tahimik ang silid. Ang mga executive na minsang tumawa sa kanila ay napatulala. Hindi ito bailout, ito ay reformas. Sa gilid pinagmamasdan sila ni Richard, pusong puno ng pagkamangha. Ang kanyang mga anak ay hindi lang ipinagtatanggol ang kanilang itinayo. Sila na ang namumuno, gamit ang talino, tapang at bisyon na ikinahiya ng mga itinuturing na haligi ng industriya. Mayroon kayong 24 na oras, mariing sabi ni Manuel. Pag lumampas doon, wala nang alok. Habang palabas ang mga executive, dala ang mga papeles na pinirmahan nila, tinipon ni Richard ang kanyang pamilya sa pribadong opisina. Naiintindihan ba ninyo ang ginawa nyo? Tanong niya habang tinitingnan ang bawat isa. Hindi lang kayo nagsalba ng ilang kumpanya. Binabago ninyo ang mga sistemang ilang henerasyon ng umiiral. Mga sistemang nabigo sa amin, simpleng tugon ni Manuel, at sa libo-libo pang katulad namin. Kinagabihan, pagbalik nila sa mansyon, nadatnan ni Richard si Alberto na nag-iisa sa silid aklatan. Ang bunso, na karaniwang puno ng sigla at kuryosidad, ay tahimik na nakaupo. May nakabukas na medical journal sa kandungan. Anong iniisip mo? Tanong ni Richard, banayad ang tinig habang nauupo sa tabi niya. Nag-alinlangan si Alberto pagkatapos ay tumingin sa kanya. Ang mga taong yon, sobra silang sama sa atin. Nilait tayo, binastos tayo, at ngayon hawak natin ang pagkakataong iparamdam sa kanila kung paanong mawala ng lahat. Hindi ba't yon ang katarungan? Hindi galit ang boses niya kundi tapat at taus-puso. Napabuntong hininga si Richard, marahil. Pero tanong, katarungan ba talaga ang hinahanap natin? Naroon na rin ang ibang mga bata, tahimik na nakikinig sa may pintuan. Kung ganon, ano ang hinahanap natin? Tanong ni Rogelio. Tiningnan ni Richard ang bawat isa, mga batang kahanga-hanga na nakaharap sa mas marami kaysa sa inaasahan ng kahit sinong kaedad nila. Yan ang totoong tanong, aniya. Madaling maghigante, ang tunay na pagbabago mas mahirap. Pwede nating gawin pareho, mungkahi ni Danilo. Tulungan sila, pero iparamdam din. Oo nga, sagot ni Richard, pero anong magiging anyo natin pagkatapos nun? Tumahimik ang silid. Sa huli, lumapit si Manuel. Sa lansangan, araw-araw kaming may pagpipilian, aniya. Maging katulad ng mga nanakit sa amin o maging mas mabuti. Luminga siya sa paligid. Piliin nating maging mas mabuti. Isa-isa tumango ang iba. Kinabukasan, bumalik ang mga executive, dala ang pinirmahang mga kontrata, tinatanggap ang bawat kondisyon. Habang ipinapalitan ng mga dokumento, lumapit si Ronald Navarro kay Richard, hiwalay sa iba. Hindi ko maintindihan, amin niya. Lahat ng dahilan ay meron ka para sirain kami. Pagkatapos ng ginawa ko, pagkatapos ng sinabi ko tungkol sa mga batang, yon, bakit mo kami tinulungan? Tumingin si Richard sa kabilang dulo ng silid kung saan abala ang kanyang mga anak sa pakikipag-usap sa legal team. Dahil magagaling ang mga nagturo sa akin, sagot niya, may bahagyang ngiti. Dahan-dahang tumango si Navarro at lumakad palayo, mapagpakumbaba sa paraang hindi pa nakita ni Richard dati. Gabi ng pagdiriwang, hindi may kasamang champagne at kristal, kundi mga kahon ng pizza na nakakalat sa study ni Richard. Para sa kinabukasan, sabi ni Richard, taas ang baso ng sparkling water. Para sa pamilya, sagot ni Alberto, sabay salpok ng lata ng soda. Sa mga sumunod na linggo, unti-unting nagbago ang mundo. Gaya ng ipinredict ng algoritmo, nag-stabilize ang krisis sa ekonomiya.
Ang Soriano Investments ay hindi lang nakaligtas, lalong lumakas salamat sa mga strategic partnerships na binalangkas ni Manuel. Mga kumpanyang dati tumatawa sa mga kondisyon, ngayon ay niyayakap ito. Sa board meetings, pinag-uusapan na ang mentorships at scholarships kasabay ng profit margins. Mga opisina ay binuksan sa mga interns mula sa komunidad na minsan ay walang pag-asa. Mga kabataang dati walang oportunidad, ngayon may karera ng tinatahak. Mas maganda pa ito kaysa sa inasahan natin, ulat ni Manuel sa isa sa kanilang weekly family meetings. Puno ng ulat at charts ang hapag. Gumaganda ang performance ng mga kumpanya, tumataas ang innovation, goodwill, pati kita. At ang medical research, sabat ni Alberto, kislap ang mga mata. 3 clinical trials na ang naumpisahan base sa treatment model natin. Patuloy ang paggaling ni Richard. Ang treatment protocol na tinanggihan ng medisina gumagana. Bumaba ng higit sa 60% ang kanyang cancer markers. Ang mga dating mapagdududang doktor ay ngayon ay nagdodokumento ng bawat resulta. Ang tawag na nila dito ay Soriano Protocol, sabi ni Alberto, may pagmamalaki. Pwede itong makatulong sa libo-libo. Isang hapon, may pamilyar na mukhang dumating sa lobby. Carmen Reyes. Nasa harap siya ngayon ni Richard, nakayuko ang ulo, na wala ang dating tiwala sa sarili. Nagkamali ako ng malaki, amin niya. Pinangakuan ako ni Navarro ng lahat, pero iniwan niya ako ng gumuho ang lahat. Tahimik siyang pinagmasdan ni Richard, 20 taon ng katapatan, winasak ng isang pagtataksil. At gayon pa man, anong gusto mo, Carmen? Isang pangalawang pagkakataon, mahinang sagot niya. Kahit anong posisyon, magsisimula ako sa pinakamababa kung kinakailangan. Tumingin si Richard kay Manuel na tahimik na nanonood. Ano sa tingin mo, tanong niya. Nag-isip si Manuel, lahat ay may karapatang mabigyan ng pangalawang pagkakataon. Pero ang tiwala kailangan munang mapatunayan. Dahan-dahang tumango si Richard. May bakanting role sa youth outreach programs natin. Makikipagtrabaho ka sa mga batang dumaan sa impyerno. Hindi ito madali at ibang-iba ito sa dati mong trabaho. Nanlaki ng bahagya ang mata ni Carmen, pero pagkatapos tumango siya. Tinatanggap ko, salamat. Habang unti-unting bumubukas ang tagsibol sa Manhattan, nakatayo ang pamilyang Soriano sa gitna ng isang tahimik ngunit makapangyarihang revolusyon. Ang parehong mga pahayagang pinansyal na minsang tumawa sa charity case ni Richard Soriano ay ngayon naglalathala ng mga kwento tungkol sa mga makabago at matapang na inobasyon na inihahatid ng kanyang mga kahangahangang anak, pareho sa negosyo at sa gawaing kawanggawa. Hindi sa galit nagmula ang pagbabagong ito, kundi sa pananaw, sa pagpupursigi. Eksaktong 1 taon matapos tanggapin ni Richard ang kanyang terminal diagnosis, siya'y nakatayo ngayon sa likod ng podium ng bagong bukas na Soriano Foundation for Young Innovators. Ang gusali ng foundation ay dating lumang warehouse sa isang nakalimutang sulok ng lungsod. Ngayon ito'y kumikislap sa liwanag, may mga makabagong laboratorio, mga silid-aralan at ligtas na tirahan para sa mga kabataang kailangang tumawid sa bagong buhay. Nang ako'y madiagnose 12 buwan na ang nakalipas, panimula ni Richard, malakas ang tinig sa kabila ng damdaming dala nito. Akala ko'y nasa dulo na ako ng aking kwento, pero sa halip, nakatagpo ako ng simula. Sa harap niya'y isang kakaibang tagapakinig, mga executive, doktor, estudyante, leader ng komunidad, at kabataang mula sa iba't ibang lakad ng buhay. At sa unahang hanay, nakaupo ang 5 batang lalaki sa magkakatugmang navy suits, nakatingin sa kanya ng may paghanga at pagmamalaki. Sasabihin ng mga eksperto sa medisina na ang paggaling ko'y galing sa isang makabagong treatment protocol, patuloy ni Richard.
Sasabihin ng mga financial analyst na ang tagumpay ng Soriano Investments ay mula sa bagong algoritmo at matalinong partnerships. Tumigil siya, tumingin sa kanyang mga anak. At tama sila sa isang banda, pero ang tunay na nagligtas sa akin, ang tunay na nagbago ng lahat, ay ang pagkakatagpo ng isang pamilya sa lugar na hindi ko inaasahan. 5 pambihirang kabataang lalaki na tumingin lampas sa yaman, lampas sa kapangyarihan, nakita ang isang bagay na marupok at karapat-dapat iligtas. Tahimik ang buong silid, damang-dama ang bigat ng sandali, isang pagtatapos ng lumang paglalakbay at simula ng isang mas dakilang yugto. Ang Soriano Protocol na ipinangalan sa revolusyonaryong cancer treatment ni Alberto ay ngayon ay ginagamit na sa buong mundo. Ang predictive algorithm ng kambal ay hindi lang binago ang pananalapi, pinunduhan din nito ang mga programang panlipunan sa bawat lungsod na naabot nito. Si Rogelio ang nagdisenyo ng foundation mismo, mga espasyong makulay, bukas at nagpapalakas ng pagkamalikhain, anuman ang pinanggalingan ng bata. Si Manuel ay naging tunay na katuwang ni Richard, nagdadala ng linaw, inobasyon at malasakit sa isang mundong matagal ng pinamumunuan ng malamig na bilang. Matapos ang seremonya, habang nagkakasayahan ng mga bisita sa Grand Atrium, lumapit si Carmen Reyes. Hindi na siya ang dating matapang na executive. Siya na ngayon ay isang pinuno sa sariling karapatan na mumuno sa street outreach program ng foundation. May gusto akong ipakilala, mahinang sabi niya. Isang dalagitang lumapit, may hawak na tablet. Gumawa kami ng app. Sabi niya, tumutulong ito sa mga batang makahanap ng ligtas na tuluyan, pagkain at klinika. Gumagana rin kahit offline para sa mga walang signal. Pinanood ni Richard habang lumapit ang kanyang mga anak. Nagtanong sila, nagbigay ng suhestyon at suporta, hindi kailanman ng mata o nagmataas. Alam nila ang pakiramdam. Ito ay hindi lecture. Ito'y pag-uusap ng magkapantay, ng mga survivor. Kinagabihan sa library kung saan nagsimula ang lahat, muling nagtipon ang pamilyang Soriano. 1 taon, bulong ni Richard. Pagkatapos tumingin siya kay Manuel. Inaprubahan ito ng board unanimously. Ikaw na ang magiging pinakabatang executive director sa kasaysayan ng foundation. Napakurap si Manuel. Sigurado ka, may sasabihin ang mga tao. Hayaan mo sila, sagot ni Richard, may ngiting puno ng pagmamalaki, mas malakas magsalita ang resulta. Sakto namang lumapit si Alberto, may hawak na papel. Pinakabagong scan mo, anya, full remission, opisyal na. Tahimik, walang agad na nagsalita, hanggang sa tanungin ni Rogelio ang katanungang lumulutang sa silid. Ano na ngayon? Nagawa na natin ang lahat ng gusto nating gawin. Tumingin si Richard sa kanila, mga anak, hindi sa dugo, kundi sa pananampalataya, tapang at pagmamahal. Hindi pa lahat, sagot niya. May mga bata pa ron tulad ninyo, mga buhay na naghihintay pang baguhin. Bagong proyekto, sabay tanong ng kambal, sabik ang mga mata. Ngumiti si Richard habang pinagmamasdan ang mga mukhang minsang dumating sa kanyang buhay sa oras ng paghihina at nagturo sa kanya ng tunay na kahulugan ng legacy. Ang pamana ay hindi yaman, hindi kapangyarihan. Ang pamana ay tao, ito ay pag-asa, ito ay pagmamahal. Hindi, sagot niya, mahina pero may katiyakan. Hindi bagong proyekto, isang bagong kabanata.